Nagtataka ka ba kung bakit hindi na umuwi ang isang OFW? Kaya kung meron kang kamag-anak, magulang, anak, ate, kuya na isang OFW, meron silang matinding dahilan kung bakit hindi na sila umuwi. Kaya tapusin mo ang video na to para mabigyan ng kasagutan at hindi ka na magtaka kung bakit hindi umuwi ang isang OFW. Kung ngayon mo lang ako nakita, ako si Ricky Barbatiano, 3 taon na may experience sa pag-abroad. Ano nga ba ang 3 matinding dahilan kung bakit hindi umuwi ang isang OFW? Pero bago yan, ikukwento ko muna sa inyo nung nakapunta ako sa Taiwan. Sa unang buwan ko, dun ko naranasan yung homesick na minsan nga, isang gabi, na bigla ko na lang naramdaman sa sarili ko na parang mag-isa lang ako. Kaya nung gabi na yon, na hindi ko mawari, bigla na lang ako nakaramdam ng lungkot at maya-maya, bigla na lang ako napaluha nang hindi ko malaman ang dahilan. Yung luha na parang gusto kong pigilan. Pero dahil nga nakaramdam ako ng homesick, ay hindi ko napigilang umiyak nang umiyak nung gabi na yon. Nabigla na lang ako nakaramdam ng kalungkutan. Kaya hindi ko makakalimutan yung araw na yon. Yung isang gabi, nabigla na lang ako napaiyak sa hindi malamang kadahilanan. Kaya ang ginawa ko nun, nilibang ko yung sarili ko na dapat araw-araw lagi akong may load. Kaya naging libangan ko ang pagsiselfon at dapat lagi akong may load. Cellphone ako ng cellphone hanggang sa makatulog ako. Kaya habang tumatagal, nasanay din ako. At sa umaga naman, nililibang ko yung sarili ko sa pagtatrabaho. Dahil nga sa kumpanyang pinapasukan ko, puro kami lalaki, malimit magkaroon ng liga, basketball. Kaya lagi akong sumasali. Kaya yun ang tangi kong libangan hanggang sa magkaroon ng maraming kaibigan na kapwa ko Pilipino. Marami din ako nakakwentuhan, kaya marami rin ako natuklasan sa buhay pag-abroad. Yung iba, halos 2 kontrata na, 3 kontrata, kasi sa bawat kontrata merong 3 taon. Yung mga kasabayan ko, naka 3 kontrata na, 9 years na, 12 years, 15 years na nagtatrabaho sa Taiwan. Pabalik-balik lang sila. Kaya pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba yung 3 matinding dahilan kung bakit hindi umuwi ang isang OFW. Isang matinding dahilan kung bakit hindi umuwi ang isang OFW ay masaya na ang kanyang puso. Maaaring masaya na yung puso niya sa pagtatrabaho o sa mga tao nakapaligid sa kanya. Maaaring masaya na yung puso o may nagpapaligaya na ng kanyang puso. Maaaring sa pag-abroad, nakakita siya o nagkaroon ng girlfriend, boyfriend, kaya doon na sumaya ang kanyang buhay. Kaya kung bakit hindi umuwi ang isang OFW, maaaring may karelasyon na to. Maaaring doon na nakabuo ng pamilya. Maaaring na in love na to. Maaaring na in love na sa tamang tao o maling tao. Maaaring na in love na sa tamang lugar o sa maling lugar. Maaaring na in love na sa maling pagkakataon o tamang pagkakataon. Basta masaya na ang kanyang puso. Kaya huwag kang magtaka kung bakit hindi na umuwi ang isang OFW. Malamang sa malamang, masaya na ang kanyang puso. Ikaw ba naman na 3 taon, kung natiis mo na hindi masaya yung puso mo sa loob ng 3 taon, at bumalik ka pa at paulit-ulit kang bumabalik, malamang sa malamang may nagpapasaya na ng kanyang puso. Kaya kung meron kang kamag-anak, magulang, asawa, kapatid na isang OFW at hindi na umuuwi at pabalik-balik na lang, isang matinding dahilan yan kung bakit hindi na sila umuuwi ay masaya na ang kanilang puso. Ang video na to ay hindi ko sinasabing tama ako, pero gusto ko lang gisingin ang natutulog nyong isipan. Kung meron kayong kamag-anak na OFW na hindi na umuwi, maaaring may nagpapasaya na ng kanyang puso. Kaya kung meron kang kamag-anak, asawa, kapatid, anak na isang OFW, anong gagawin mo? Iparamdam mo sa kanila yung pagmamahal. Iparamdam mo sa kanila yung inspirasyon. Kaya wag mong hintayin na sa iba sila makahanap ng inspirasyon o makahanap sila ng ibang tao na magpapasaya sa kanilang puso. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit hindi umuwi ang isang OFW. Malamang sa malamang, masaya na ang kanyang puso. Next, isang matinding dahilan kung bakit hindi umuwi ang isang OFW ay walang ipon. Bakit nga ba siya uuwi kung wala naman siyang ipon? Kaya huwag ka nang magtaka kung yung kamag-anak mo, nanay mo, anak mo, hindi na umuwi. Malamang sa malamang, wala yang ipon. At ang naipon niyan ay puro resibo lang ng pagpapadala sa inyo. Kaya kung kukumputin yung resibong naipon ng OFW, siguradong umabot na to ng daang-daang libo o milyon pa. Dahil lang nangyayari, sa unang taon ng OFW, malamang nagbabayad pa yan ng mga utang. Maaaring nasanla nila yung kalabaw nila, yung ari-arian nila, o nakapag-utang sa kung sino-sinong kamag-anak para lang matustusan yung pagkuha ng requirements, pagkuha ng medical, pagkuha ng passport, at kung nabayaran na yung utang niya, ay sigurado kada sahod niya padala rito, sahod, padala, hanggang matapos yung kontrata. Ganun lang ang nangyayari. Sahod, padala, ubos, sahod, padala, ubos, sahod, padala, ubos. Yan lang lagi ang lifestyle ng isang OFW. Kaya kung bakit hindi umuwi ang isang OFW, wala yang ipon. Na kung minsan nga, wala pang sahod, nakakatanggap na siya ng message
na kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan, may babayaran sa ganito, may babayaran sa ganyan. Kaya ang nangyayari, wala pang sahod. Ang isang OFW ay nagagawang mangutang nito. Kaya talagang hindi makakaipon ang isang OFW kung ang nangyayari lang sa kanyang sahod ay padala, ubos, padala, ubos. Kaya kahit umabot ng 10 taon yan sa pagtatrabaho sa abroad, kung laging ganon, malamang sa malamang wala yang ipon. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit hindi na umuwi ang isang OFW. Isang dahilan, wala yang ipon. Kaya kung may kamag-anak ang OFW, anong gagawin mo? Kaya ipakita mo sa kanila at iparamdam mo na may nangyayari sa pagsasakripisyo nila sa pag-abroad. Kailangan makita nila yung resulta ng hirap at sakripisyo nila. At kung nagpapadala sila ng malaki, gamitin nyo naman sa tama. Huwag nyong ubusin ng ubusin yung padala nila dahil alam nyo na sa susunod na buwan ay meron na naman kayong makukuhang padala. Ang gawin nyo kapag nagpadala, konting tipid, magtabi at mag-isip ng bagay para mapalago yung perang pinapadala nila. Pero kung hindi mo gagamitin ng tama, yung padalang nakukuha mo ay talagang magtatagal ang isang OFW at malamang sa malamang hindi na umuwi ang mahal mo sa buhay. Kaya yan ang matinding dahilan kung bakit hindi umuwi ang isang OFW. Next, isang matinding dahilan kung bakit hindi umuwi ang isang OFW ay takot siyang bumalik sa nakaraan. Takot siyang maranasan yung dating hirap na naranasan niya, yung lungkot na naranasan niya dito sa Pilipinas. Ayaw niya nang bumalik dun sa dati. Ayaw ng isang OFW na malagas sila, na parang isang kandila na pag-uwi nila ay unti-unti silang nalalagas. Kung meron silang naipon o naipundar, ayaw nilang malagas yung napundar nila o naipon nilang salapi. Kaya kung bakit hindi sila umuwi, ay ayaw na nilang maranasan yung dating hirap. Yung hirap na makadiskarte para lang mabayaran yung bahay, mabayaran ng kuryente, mabayaran ng tubig, at kung ano-ano pang pangangailangan. Ayaw na nilang maranasan yung hirap na naranasan nila noon. Ang mali sa mga kamag-anak ay kapag umuwi ang isang OFW o sa tuwing nagbabakasyon, ay lagi mong tinitignan ang isang OFW na mapera. Tinitignan mo ang isang OFW dun sa ibibigay niyang padala. Yun ang maling nakasanayan ng mga kamag-anak ng mga OFW. Na kapag umuwi yung OFW, gastos dito, gastos doon, lahat ng gastos siya ang taya. Na ultimo suot ng sapatos, suot niyang relo, suot niyang damit ay naaarbor pa. Kaya kung minsan ang isang OFW nagbakasyon o umuwi, pakiramdam nila nalagas sila. Pakiramdam nila walang mangyayari. Kaya nga yung ibang OFW pag umuwi, nakakapag-utang pa. Ang nangyayari, babalik na naman at balik na naman dun sa hirap ng pagtatrabaho sa abroad. Yan kasi ang mali sa mga Pilipinong may kamag-anak na OFW. Kung meron kang magulang na OFW, anak, kapatid, kailangan iparamdam mo sa kanila na kailangan mo sila. Huwag mong iparamdam na kailangan mo yung padala nila o yung pera nila. Kaya naniniwala ako na ang isang OFW, ang isip nila ay naguguluhan kung uuwi na nga ba sila. Laging maraming tanong sa kanilang isip na kung mag-i-stay na ba sila dito sa Pilipinas. Kaya gulong-gulo ang isip nila. Pero sa puso ng isang OFW, gustong-gusto na nilang umuwi. Dahil yung puso nila, kahit bali-balik ta rin natin, ang puso nila ay nandito sa Pilipinas. Ang puso nila ay nandito sa mga mahal nila sa buhay. Ang mga OFW, hindi nila gustong tumanda doon. Hindi rin nila gustong mamatay doon. Na kahit bulat-latin nyo yung puso ng isang OFW, ang puso nila ay gusto na nilang umuwi. Gusto na nilang mayakap o makapiling yung mga mahal nila sa buhay. At yun ang pinaniniwalaan ko. Kaya kung may kamag-anak kang OFW na hindi na umuwi, may magulang ka na hindi na umuwi, may anak ka na hindi na umuwi, may kapatid, kuya na hindi umuwi, ito ang gawin mo. Kailangan maramdaman nila o makita nila na sa tuwing umuwi sila, ay sila ang kailangan nyo, hindi yung mga material na bagay. Ipakita nyo na okay na kayo. Ipakita nyo yung magandang resulta ng paghihirap nila sa abroad. Yung dugot pawis na pinuhunan nila para lang maging maganda ang buhay nyo. Kung nagustuhan mo ang aking video, comment naman kayo at mag-subscribe para sa mga bagong video. Hanggang sa muli, ako si Ricky Barbatiano. Time is gold. Napakahalaga ng oras. Kaya kailangan mong kumilos habang ikaw ay malakas. Dahil walang nakakaalam ng oras ng iyong pagwawakas.